Boosting. So that's one. And the other one is yung mismong tinatawag nila ad campaign. So in Facebook ads, yan. So sige, para tayo kung ito. Pakita lang ako ng sample. Ito yung tinatawag nila ROAS or Return on Ad Spend. Let's say for example dito, yung ROAS na is nasa 16.5. That simply means yung allotted budget mo, let's say for example meron ka 1,000 pesos, no? Kung 16.5 yung ROAS niya, ibig sabihin, nag-times 16.5 yung 1,000 pesos mo. So parang nagluwag ka lang ng 1,000 pesos na ad budget, pero ang kinita mo is 16,500. That's what we call ROAS or Return on Ad Spend. And that's one goal natin, yung ROAS nyo is mapataas natin. In vice versa naman, yung ad budget nyo, kahit na hindi ganun kataas, pero kikita siya ng ganun kalaki. Although hindi naman lagi-lagi yan, mayroong ano talaga dyan, mayroong mga strategy na ginagawa talaga. So yan yung tinatawag nilang ROAS. So yung flow ng ating medyo more practicality na tayo. Kumbaga straight to the point. Kasi kung aaralin nyo to sa YouTube, series of videos yan wherein siguro kada isang module nasa mga roughly almost 2 hours. So, ang gagawin natin dito is, more on application na natin. So, yan yung tinatawag nilang ROAS. So, yan. What are Facebook ads? Before Facebook ads, marami magamitan nyo kanta. 5 Facebook ads. Organic, posting, di ba? Tapos, groups. So, habang may market kaya kayo na marketplace, kakilala, kamag-anak, KKK, kaklase, kaibigan. So usually, yung old school, pangit yung gagamitan tayo dati. O kaya, mamaya flyers, mga iwala itong mo, mamaya ng flyers, mga saling person lang. So, actually, ito naman, magagamit na pa rin until now. Pero, the advantage is na kung atsunangin, since available naman yung Facebook ads, why not gamitan nyo to make your sales grow bigger. Kumbaga. So, yan one of the reasons why there is Facebook ads, and there's a strategy that we can use on how we can grow our sales using Facebook ads. So yan, why use Facebook ads? Unang-una is reach. For example, baka tayo sample ko na lang yung sa La Paz. Actually, first project ko namin is yung dito sa La Paz. At first time din namin noon na gumamit ng Facebook ads. Kasi honestly ako, nung mag-Facebook ads ako, first time ko dun sa La Paz. Although nasa digital marketing kami, ang ginagawa namin is more on Google Maps, organic searches. Pero nung nag-project kami dito sa La Paz, talagang inaral ko siya. Nakala ko noong una madali. Pero, hindi pala ganun kadali. Unang-una, kasi may gagastusin ka. Meron siyang tinatawag na ad budget. Pero merong mga ways kung paano mo may-utilize yung budget mo na magagamit mo siya ng mas maayos. And one of the advantage of using Facebook ads is yung tinatawag nilang reach. Wherein, kung halimbawa, yung market mo or target audience mo, let's say for example, kung La Paz, so, ang tinarget namin doon is, Magalang, Angeles, and Mabalacat. Tatlong cities, tatlong areas lang. So, yun ang advantage ng Facebook ads. Wherein, malilimit mo lang yung pwedeng targetin ng ads mo. Kasi kung magkano ka, let's say, for example, organic, So, organic, okay, nag-post ka. So,
possibility, ang makakita nun, most likely, yung friends mo, which is very limited din. No? Pero dito, yung lahat ng nakatira, let's say, to-market ka ng Angeles, yung lahat ng nakatira, within Angeles, pwede niya ipakita yung ads mo doon. Okay? And second is targeting. Dito, mananaro mo yung target mo, wherein yung mga highly interested individuals, doon niya lang ipapakita yung ads mo. Unlike sa, let's say for example, on organic, kahit sino pwede makakita eh. And napaka-content. Dito sa targeting, pwede mong targetin, let's say for example, no, nasa real estate tayo. Ngayon ang target natin, syempre, unang-una is yung mayroong pambili. Tapos, this is targeting kasi na tinatawag na, andyan, parang, halimbawa sa age bracket. Pwede ka to-market ng audiences na ranging, let's say, 25 to 65 years old. Pwede mong iset sa Facebook ads yun. So, napaka-importante ng mga parameters na yun para yung ads mo hindi magpakita kahit kung kanino-kanino lang. So, yun yung purpose ng targeting. And then, affordability. Compared to Google Ads and other ads, Facebook, siya yung pinaka-mura sa ngayon. And then yung competition, hindi pa ganun kalaki. No? Unlike sa pag-post ka sa marketplace mo, ang dami, di ba? Pag minsan, pwede ka pamawalan. Pwede ka pamawalan mo kapag sumobra ng dami yung pinos mo. Sa organic naman, okay, wala kang mababayaran, pero limited lang din na makikita. Most likely, friends mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, na pag minsan, ano pa doubt mo sa binibenta mo kung tutulong o hindi. So dito, ganun yan, alis nyo lahat yun. In fraction of cost. So, affordability. Yan. Ito yung kanina. May nagsabi kanina na boosted post. Sino yung nag-boosted post nila ngayon? Honestly. Sino na yung nakapag-try ng boosted post? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magkano yung budget niyo ma'am sa boosted post? Ay, hindi ko alam. Basta sinet ko siya ng 1,000. 1,000 per day? Hindi. Basta, hindi po yung boost, wala naman. Oo, Wala ng ads. kumbaga Meron siya. Hanggang maubos yung 1,000. So, yun. So, if you're, after niyo pong malaman yung strategy dito, I advise you stop doing boosted posts. Lalo na kung nasa real estate, no? Why? Because in boosted posts, una is limited yung data na makukuha mo. Or actually, no data at all. Kasi hindi masasave yun. Ang mangyayari dyan, kapag boosted post lang, hindi ka makakapag yung tinatawag ng target. Unlike sa ad campaign mismo, magkakaroon ka ng data. Where iraran mo yung ads mo, and then yung lahat ng nakakita ng ads mo, pwede mong targetin ulit, lalo na yung mga highly interested. Wherein sa boosted post, tawag nila, pachang. Pachang-pachang na yung ads. Pag minsan nakakuha, pero madalas hindi. Actually, na-try ko na ito, pinag-compare ko na boosted post and ad campaign. Napakalayo ng difference. Super layo. Unlike sa ad campaign, pwede mong, halimbawa, no, nag-abi yung mga ng magandang example. Sa boosted post, hindi ka pwedeng mag-retarget. While ad campaign, pwede mong targetin ulit yung mga nag-engage sa page mo. Let's say for example, merong mga bumili ng lupa dito sa La Paz na I believe kung tatargetin ko ulit sa another ad is may potential silang bumili. Kung sa boosted post, wala yun eh. Wala kang data for that. Pero kung sa ad campaign, yung mga bumili sa La Paz, pwede mong ipakita yung bago mong ad sa kanila. Let's say for example, dito sa San Francisco or dito sa Ackley. So pwede nila ulit makita yon dahil meron kang data sa iyong ads campaign. So yun yung pinakamalaking differences or difference nila when it comes to effectivity. So ad campaign. So kung pipili kayo, for sure, dapat yun nasa way na gagawin.
And then, hindi masasayang yung data nyo and yung ad budget nyo. Kung ad campaigns ang gagamitin nyo. Yan. So, papakita ko yung overview ng, nakita nyo na ba yung ads manager ng Facebook? Kung hindi kung anong tsura niya. So, actual pa yun. So, ito yung sa Facebook, yan. Ito yung tinatawag nila ads manager. Wherein, dito sa left, yan, yun yung mga campaigns na tinatawag. Wherein, dyan mo gagawin yung ads mo. And then, per campaign, say for example, dito na, yan. So, dyan, kapag gagawa ka, isang campaign, and then meron kang multiple ad sets. So, campaign, kita ba? Ad sets, and then yung mga ads mo inside the ad sets. So, pag gagawa ka ng campaign, no? So, ito lang halos ang gagalawin mo dyan dito sa Ads Manager. So, create campaign, and then yun na. So, meron dyan for awareness, traffic, engagement. So, tayo dito sa real estate, most likely, ang gamit lang natin is awareness and engagement. And since wala naman tayong gagamitin website, so yung dalawa lang na yun, pwede na. So, para saan ba yung awareness? Para saan yung engagement? For example, napaka-effective na paggamit ng awareness kapag bago pa na yung ads mo. Kasi gawa ka ng isang ad creative. Kasi video. Nagawa mo yung video, So, gagamitin mo itong awareness para magbigay lang ng, kumbaga, hint or idea sa mga makakita sa ads mo kung para saan yung ads mo. So, basically, if you are in real estate, ang ipapakita mong ad is yung binibenta mong lote or binibenta mong bahay. So, yung difference niya with the awareness is magpapakita lang siya. Unlike sa engagement, dito, parang hikayatin ang ad mo na mag-engage yung viewer. So, engagement means either mag-like siya or mag-message sa page mo. So, yun. So, awareness, ginagamit yan talaga kapag starting. So, mamaya, i-in-depth natin yan. While engagement, yan. Dito na magsisimula yung mga mag-message sa Facebook page mo. So, later on, i-expand pa natin yan. So, balik tayo sa kanina. So, gusto niyo bang while we are discussing, mag-ask na kayo ng questions? Or ipunin niyo muna and then later on? Or, basta lang, pag meron question, taas ang kamay, and then try natin sagutin. Okay? So, balik tayo sa kanina. So, yun yung basic overview of Facebook Ads Manager. So, all you have to do is, mas maganda siyang puntahan sa mismong desktop. Kitang-kita siya. Sa cellphone kasi, putol siya. Actually, dito, pa to mahaba pa itong sa bandang right side. And in the next session, mag-in-depth tayo dyan regarding sa mga data kung paano sila basahin. Pero ngayon, expected natin after this session is makapag-create kayo ng mga creatives nyo and makapag-run kayo ng mga ads mo. So next is, so the requirements for Facebook ad campaign is syempre yung Facebook page. So lahat ba dito meron ng Facebook page? Facebook meron, Facebook profile meron. Pero Facebook page, gagawa pa lang. So kasi bago ako mag-run ng ads, kailangan talaga ng Facebook page. No? And, ewan ko lang kung natatandaan yung discuss natin before, where sa paggawa ng Facebook page, napaka-importante ng name. Diba? Kasi ngayon ka gagawa ng Facebook page. Although pwede naman, let's say for example, murang pabahay or house and lot, Pampanga, parang mga ganon. Pero since we are dealing with people, no, lalo na kung gagamitin mo ito personally,
and then ikaw yung naka-front, much better kung gagamitin mo yung pangalan mo because that will build trust. No? Let's say for example, Albert Ganya real estate agent or Albert Ganya digital marketing or Albert Ganya kung anong affiliated ka mang realty. So para mga ganun, at least pagkakita nila sa page mo, automatically meron na kagad face ikaw mismo. So mag-create ng connection yon, no? Actually, yung ibang mga tumitingin, kapag nakita nila yung Facebook page, let's say for example, generic lang, automatic skip na yan. Most likely, lalo kapag yung Facebook page, wala itong masyadong update. Pag minsan, mabasa nila parang scam na eh. So, why using your name on Facebook page? So, that's the reason. To build trust. And then, second is, so hindi ko na lang ilalabot ipagawa ng Facebook page na guys. So, madali na lang yan. So, you can Google na YouTube na lang. So, next is creatives. Ito yung kanina, nalit po kami, pasensya na. Galing kami sa site. Gumawa kami niyan, ng creatives. Nag-video shoot kami ng lugar para makagawa ng creatives. Napaka-importante nito. Ito yung nakakalimutan pag minsan ng kahit mga highly knowledgeable FBI expert na pagdating sa ad creatives. Kasi yung kahit malaki yung budget mo, pero yung Facebook, kasi for example yung video mo, actually creative means yun yung mga asset na gagamitin mo. Yung Facebook, ay yung video, yung images, yan, tawag sa kanila is creatives. Kahit na, let's say for example, meron kang, let's say, 1,000 peso budget per day. Pero, ang video mo naman is hindi maintindihan or, kumbaga, parang napaka-layo sa binibenta mo or hindi clear yung information na sinasabi mo sa video mo. Most likely, ang mangyayari dyan is mababala yung magiging ROAS mo. Why? Unang-una is, syempre, ako na, for example, meron sila natawag na 5 seconds ano eh. Baga yung 5 seconds, napaka-crucial nun. Kailangan yung 5 seconds, yung makakita ng ad mo, magigets na nila kagad kung para saan yun. Although, may times na kaganito eh, nangyari sa ads, kasi for example, 5 seconds, hindi ko na-gets yung kung para sa ads. Sa ganda ng Facebook ads, magpapakita sa iyo yun, paulit-ulit. Papasin niya sa cellphone. Pag minsan, ay, ito na ito ah. Tapos, second na makita mo, ganito pala ito. Tapos third, may ganyan pala sila. Tapos fourth, okay, kailangan ko ito ah. Kasi ang algorithm ng Facebook ads, ipapakita niya yon sa mga highly interested na individuals na gusto mag-purchase ng product mo. And, ito, ewan kung alam niyo na. Do you know na yung once na install mo yung Facebook and Messenger sa cellphone mo, yung conversations mo, nagagamit ni Facebook as a data? Do you know that? Pag minsan, may pag-usap kami no, may pinag-usapan kami, let's say for example, parang vitamin or product. Hindi bigla magpo-pop up sa screen, sa Facebook. That's it. Nasa mismo mic ng cellphone mo, nakukuha nila yung info. Kaya nga nung nakaraan, sa Senate, sa Amerika, yan ang isa sa tinakil namin. Kaya ginawa ng Google, ginawa ng Facebook, is na-create sila ng encrypted na messenger. Wherein, hindi sila pwedeng gumamit ng data from the microphone. Pero since we are using Messenger, yun, gamit nila yung data natin kahit nag-uusap lang tayo. Although, syempre may limitations naman sila. Lalo na kung mga vulgar words or medyo private na conversations, syempre bawal yun. Pwedeng kasuhan ng Facebook. Pero kung mga ad-related, masasagap ng microphone ng cellphone mo, yun. So, kaya imagine,
kung gaano siya ka-powerful. Kahit nag-uusap lang kayo, nagigits niya. Let's say, ano ba, mas bawal mo tutang ka. Oy, may alam ka bang nagbibenta ng lupa dito sa may Ackley? O yun. O bigla ka lang. Yung ads ads ng agent from Ackley, lilitaw na sa screen mo. So, ganun siya. Ganun siya although medyo wise and pero wala, ganun yung creative siya. And then, siyempre tayo, sasabayin natin yun. And then, yun. Next is the budget. So, when it comes to basic ad budget, napaka-important ito. Yung iba kasi nagbabudget sila, let's say for example, kasi ang minimum dyan is $1. So, most likely mga 60 pesos makakapag-run ka na ng isang ad campaign. No? Pero, yung 60 pesos na yun, actually based on my experience naman, wala siyang gaanong impact. Siyempre, ikaw sa Facebook, kung ganyan ang business mo, natural, ang target niyan is kumita siya. So, the more you spend, the more na yung ads mo is magpapakita sa mga highly at quality leads or possible customers. Nagkakaroon ng para tinatawag na bidding. So, do you know bidding is wherein kung sino yung may mataas na ad budget, siya yung pabibigyan ng mas magandang leads. Although not all the time, pero most likely ganon yung nangyayari yun. Although, hindi naman, hindi ko naman sinasabi na kung 100 pesos lang ang budget mo per day, wala naman makukuha yun. Meron pa rin. That's why we have this. We are studying how to use the awareness and engagement. And yan, yung creatives, yung sinasabi ko kanina, napaka-important yan. Kailangan sa creatives pa lang, kumbaga, pulido na, para hindi sayang yung budget. Kumbaga, pag nakita ng yan, ng isang viewer, magigets na kagad kung ano yung binibenta mo. Kasi from the first place, yung ad mo na yun, ipapakita niya talaga sa mga highly interested na pwedeng bumili ng product or service mo. So, yun yan. Question regarding budget. Magkano? Ayun $1. Pero itong, yung pinaka, based on my experience, yung pinaka-optimal, start is mga nasa 300. 300 medyo na yun. Medyo may magandang leads na yun. 300 per day. 300 per day. Pwedeng start doon. Ngayon, sa pagsiset ng ads campaign, hindi lang kasi dapat isend. Kailangan meron kang isa for awareness. Lagi yan. Yung kasing awareness niyan, magpapakita lang yan lagi. Para mangungulit lang. So, based on the statistics, para ang isang same ratings, pwede mong gamitin. Pero merong technique po dyan wherein much better kung pagdating sa warm leads, yung ad mo for that is iba na. Wherein panghikayat na siya. Mamaya, tatanggi mo natin. So, yun, for budget, kasi for example, kagita ka ng nakaisa na. Kasi wala namang business na talaga hindi ko mapamuhanan eh. Pero it's up to you na lang kung paano mo siya gagamitin wisely. Like for example, sa naging budget namin dito sa ads. Talaga nag-iwala ka ng budget. Every day is around 800 to 1,000 pesos. And our goal is kahit sa isang buwan, dalawa or tatlo lang, kumita na kahit paano. Or, parang balitaya lang. Pero, nakita ko yung ads namin is napakaganda ng performance. And one thing, kapag maganda na yung performance ng ads mo, huwag mo na masyadong gagalawin. Mag-iba na naman yung mag-iba naman yung potential output niya. So, ganun. So, to give you an idea, so 3 months na po ito, Nesis, kinapas.
Share mo ka nung magkano yung commission mo. Share mo na ako kaya commission mo. Share Ito, yan. di na tayo pong idea na. Magkaya sa kanila pas ba? Di mawala kasi yung kabalan niya. Okay, 1M plus. Yung total earnings ko lang. Nasa 1M po yung total earnings po namin from month of May po ata kung nag-start noon. Yes, 3 months. Every week po meron. Then yung budget. Magkano yung budget na ano, pinasas mo? So imagine that. 90,000 in 3 months. Budget mo. Pero kumita ka ng 1 million. So ROAS mo is roughly around 900%. So parang sabihin natin 100,000 na yung nagastos mo. Pero kumita ka ng 1 million. Pero kami 900,000 for commissions. Like for example, dalawa kami na sa reservation, pero pa po ba kami? Ay ba? Ay, sorry sa mga kasagutin. Pwede magbalik. Siguro, i-discuss muna namin gano'n about dun sa allowance. Dun sa Ads allowance. at least 1,000. Magkakalas kami po na Per reservation, sir. Per Per reservation. Actually, kaya na po kasi yun. Talagang Pampabus yan. bisata mo po ngali. Nung Kasi bisata. naman po kaya. Opo, 2,000 mo na yan, ma'am. Hindi, actually ako yung advice ko karang kaya lang yung master ko pa naman. So, pag genuine lagi ka lang say for example, yung unang kamong ay 300 per day na pa. Try nga pa naman eh, kasi napaka-assure eh. Kumbaga, starting small na pa naman. So, 300 or 200 per day, pwede nito. And then kapag may namitong ka, hindi worth roughly around 20,000 nita. In monetary value, doon tatatakan niya every month. So, ililiya mo lang agad yung pag-ads mo. At least siguro 50% na yung panganitan mo. So, para yung next month mo, at hindi na ka na maggamit ng pang-budgeting ads mo. And then, kapag kapansinan mo na, darang na rin mo, as effective bitang kaya yung creatives, effective bit ad campaign mo, ito magdagdag ka. So, para naman, yung kaya kang potential income, mas double niya. Kasi mas takot kang maging leads eh. Mas takot kang maging customer. Kung baga walang tinaya ka mo, pero hindi ka expected result. Dahil dapat yung high-performing income mo, ang ads mo, yung talagang minsan sa sakit kaya pa yung pinakasigit ko, 1.5 per day. Lalo yung mga nagalang gawin. Pila na lahat na, no? So, may 1.5 kami kasi nga pa sinagay eh. Dahil, dahil na rin leads, morning, may ako ano wala pang burrito. So, dagdagan kayo para dahil niya pa-reach, sabihin para dahil niya po target na tao. So, pang tao, kumbaga, kailangan nyo lang i-budget wisely yung resources mo. But So, before pwedeng kaya, baka kasi atin Kenny na as in zero knowledge when it comes in Facebook ads. Pang-question ko lang, paano po pagka atin bisang magpa-set up or try para makapag-start, paano yung starting ng pag-run ng ads? actually, yun itong pinag-usapan namin nung nakaraming mga Albert. Tsaka kasi ginawa niya, yung mga gusto magpa-set up ng ads sa kanya. Kumbaga, for example, let's say nasa 5% yung kikitain natin. Ngayon, nag-ask siya ng kahit 1% lang. Siya na yung magsaset up ng ads campaign. And yung budget, syempre, sa ano yun? Sa magpapaset up. No? So, kung kikita ng 4% and then 1% sa ads manager, so meron ko pa rin tirang 4%, which is yours. Parang gano'n. Parang profit sharing. Success. Kaya daw ang opposite. Pati ito How much it? Pag-set up nila. Alam siya nagkita 1%. Paano ang buling? As pwede rin. pwede ka na roll out. Meron naman akong FB page. Kulang lang, wala akong ganyan. Konti lang ratings, likes, Oo. messages. Meron akong FB page. Yun ma'am. Actually, yan po yung point ng ating session ngayon. Kahit meron kang every page, pero hindi siya, I-upgrade na lang siya. yun, kailangan talaga niya break. O yun.
kumbaga, i-optimize. Magsiset up na. Sila na yung magsiset up. Oo, ganun na po yun. Actually, set up namin. Kailan po, sir? Sir, ano ba kasi isa lang naman yung pinapromote natin ngayon. Yung sa akin. Loba na si Papa. Pwede po bang yung sa inyo na lang po. Oo, Yung gagamitin Sa kanila lang. Yung una ko. Or kailangan pa Ano na lang ang gawin din namin as creative na. Pwede na po. Kung gusto niyo. Kasi hindi ko yung marunong mag-ganyan-ganyan sir eh. Pwede na naman. Kaya lang, ang magiging issue nun is baka, pag sinearch yung pangalan ko, baka instead na kumontak sa page nyo, magtatalapasan. Gano'n naman yung magiging ano niya. Kaya hindi ko ina-advise na gano'n. Pero kung gano'n ang gusto nyo, o kaya, Huwag na lang pag-isa. Yung video mo na lang sir na raw. Yung wala mo ng pangalan. yung walang mukha. Oo. Actually, pwede. Kasi for example, gawa tayo Kasi ng... start na lang niya yung mukha niya at the end. O kaya, ganito na lang, para di na po kayo mahirapan. Ay sir. So, ay ma'am, iwasan po natin yung AI. Ang pangit Oo, ako hindi talaga ang pangit gumagawa na, ng AI. although madali siyang gamitin, no? Yung mukha ng AI, yung po yung tinutukoy nyo, yung sasalita, yung bibig niya, sumasabay naman sa box. Pero halata pa siya na robot. Gamit na gamit po kasi ng mga scanner niya. Yun po kasi iniiwasan natin. So, much better. Siyempre, sabi nga nila, people buys on people. So, yung bumibili sa'yo, tao, kailangan, tao rin yung nakaharap sa amin. Although, sabi po, yung pong sinasabi ni ma'am, pwede tayong gumawa ng creative na parang voice over na lang siya, and then, yung phone number, no, kasi phone number ni ma'am, siya yung mag-appear sa video. Pwede naman po yun. Siguro, ma-extra effort nyo lang si Maury na pag-voice over. Pwede na yun ma'am. Actually, meron na tayong mga about videos. Kanina mga drone shots, mga funny shots, and then yung mga nearest cameras. Actually, sinet ko na po kanina, pero isa na lang po natin siguro. Ano pa lang kasi yung mga ropa. Siguro pag nakagawa kami ng isang buong video, yung ilalabas ko natin doon para magamit na rin. Yung kumbaga, pero wala na po kayo mag-edit ng video, kahit CapCut lang. Ha? Madali naman sa CapCut eh. Parang ilalagay mo ng, say for example, yung number ko doon sa baba, gagawa tayo ng generic video na walang number, and then kayo na po mag-attach ng number. And then pa-voice over na natin kay Pauli. At least mayroong explanation habang nag-play yung video. So yun po, so usapang creatives. Actually, dyan po talaga yung pinakamahirap, pero yun yung kumbaga, yun yung magiging pambato mo. No? And another thing when it comes to creatives, we have yung tinatawag din sa mamaya na po. Yan, so yan na. So usapang creatives, yan. Lagi at lagi, lalo nga pag Facebook ads, video format. As much as possible, we use video format. Lalo na kung gagastos ka na rin, no? Kumbaga, maximize mo na. Based on our experience po kasi, and actually, even yung mga FB ads expert, advice ng taga sa video. Kasi more engaging siya, and mas maganda yung data pinakita compared to single ads. Single ads. Although, ay single image. Although, for carousel, alam niyo po yung pag meron na ads, and pwede yung i-scroll left. Yung tinatawag ng carousel. Kapag multiple images yun, pwede mo siyang dapat na parang second image, third image. Yun, pwede yung magamit yung images sa mga gano'n, sa mga carousel. Pero kung mag-add ka, tapos, ang gamit mo lang is multiple pictures sa isang post, tapos campaign mo lang. Sorry, pero mas likely masusunog lang yung budget mo. So, why not na i-maximize na natin yung ad creatives natin, diba? So, as much as possible, we use video. And then, number 2, USB. Sino nakakala ng USB? USB ni USB. USB. So, unique selling
proposition. So, napaka-importante po nito kapag sa marketing. Kailangan, meron kang binibenta or you as the seller, meron silang makikitang unique sa iyo. No, na wala sa iba. So, to give you a clue, madalas sa mga real estate agent, papansin mo, lalo na mga galing ng realties, naka-Americana, naka-leather shoes, naka-pantalon, mukhang networker, mukhang serious type. So, kapag nakita nila yun, automatically, pumapasok sa isa pa lang magbibenta lang ito. May binibenta to. Kaya kayo na so. Anong papasin mo sa video namin? Ayan, naka-short. Although naka-sapatos naman. Tapos t-shirt. Yun ang po yung pinaka-USP ko. Sarili ko lang naman yun. Hindi na pwede na puro t-shirt na lang tayo. So, sa babae, iba na yun. Iba yung dress na babae. So, yung isip ko yun lang, ano nyo, kumbaga, USP nyo. Ang unique selling proposition. Yung kumbaga, unique sa inyo na wala sa iba. Mag-dress ka. Kasi kapag mayroong uniqueness, yung matatandaan nila eh. Ito yung nakita kong video, nabubulol pa nga ito eh. So, in a good way naman. Ito yung nakashort na nabibenta ng lupa. Ayaw ka man po. Mga black and beige na sa mga ban. Kumbaga ano lang, parang gimmick. Yun. Okay. So, USP, parang gimmick lang. And then tools. Ito, usually naman, sa mga creatives, ngayon accessible na lang ng Canva. Actually, yung pong ginagamit yung Canva lang yun. So, Canva, or install nyo lang. Just search ng Google Play, Canva, and then you can edit videos and images there. And another one is CapCut. So, CapCut, free. Free lang siya, yung free CapCut lang. Magagawa mo na yung mga video creatives. And then, yung flow ng video. Kung paano ba. Nasa GC ko kayo lahat. Siyempre kayo wala sa GC dito. Para mag natin. Ay, marami po kayo. Para dyan po siya naman. Para meron po siyang information po natin sa mga updates. So yan, yung video flow. Since nag-focus na rin tayo sa video, so tutukan na natin kung ano yung magiging lamang ng video. Kung mapapasin niyo po kanina, nag-send po kami ng, actually dalawang version yun ng video script eh. Script yun na kung ano sasabihin sa video, kung paano siya magiging informative. So halos na doon na lahat ng mga details. And then yung tinatawag natin video flow. Or yan, yung tatlo para maintindihan nyo ina mo. Informative, natural, and APT. Alam ko itong therapy. Appropriate. So informative, syempre, magtindaan na naman ititindaan mo eh, ikaw mismo yung may balo. So dapat alam mo kung ano yung binibenta mo. Kasi muna, ikaw yung mag-question din kung ano nga ba yung details ng binibenta mong product or service. So kung lupa yan, so give the specifics. So kung ano yung specifics, yun ang sasabihin mo sa video. No? Or yun yung papakita mo sa video. And yung kanina yung sinasabi nyo, no, kahit generic lang siya, siguro advice, maglagay na rin ng mga subtitles. Para masundan nila. Di ba minsan nagpagkita ng daan. Tapos, minsan di nagigets kagad yun. Pero kung mayroong subtitle, kahit hindi nila naririnig yung sound, or minsan kasi pag-gising mo, natulog pa yung kasama mo sa kama natutulog pa, mahina yung cellphone mo or nakamute pa. So usually, manunod dyan, nakatutok sa subtitle. So yun yung importance ng subtitle. So as much as possible, make your video informative and then natural. Yan. Mayroong iba, napakagaling magsalita, pero the way they speak is nagiging parang scripted yan. Parang pinakinggan mo, parang pilit, gano'n. Parang narata nagbibenta po. Yung wala ka buhay-buhay. O yun, parang
Parang ano lang, ikaw lang. Parang, excuse me, ako lang to. Parang mga ganun lang. So actually, sa ano naman, kahit na kapag CapCut ka, pwede mo may edit yan eh. Halimbawa, mabagal ka magsalita, pwede mo increase ng konti yung speed na. Kung medyo yung cellphone mo, medyo hindi clear yung boses, pwede mo i-enhance yung sound ng video mo sa CapCut. So yun, pwede natin magamit yung mga tools na yun para ma-enhance yung creatives na yun. So yun, as much as possible, make it natural. Parang simple lang, parang nandun ka lang, tumambay ka lang, tapos nagsalita ka lang namin yung binibenta mo. Parang yun. Tapos, yeah, lastly is appropriate. So kailangan yung video mo is, or yung mga content na nasa video mo is akma sa binibenta mo. Kumbaga, highly related yung laman ng video. So, yun lang po. Tandaan nyo lang. Ina. Nanay. Yan. Rob, kita kong kay set up. Dun sa pag-set up man kung talagang interested kayo. May page, pwede din po siyang makapag-access siya. At kung kailan mo gusto mo magpa-send. Pag-usapan mo natin po yun. Kanina kami mag-message, ma'am. Kay sir po. Ayun, pag-usapan na lang po siguro tayo ng meeting dito. Oo, mag-ano na lang sir. Para hindi na kayo pabalik-balik. Pagpangagin na lang. Para matulog ko lang yung paano. O kaya, ay, pwede na naman si Brad Albert. Depende po. Tumisan sa kanila. May bayad po. Ay, yun lang po. Yung Para baga. natin yung bayad. Opo. Kasi kung babayaran niyo po ako, kulang po yung 1%. Lalo po yung po linya ng trabaho ko. So, actually, mga clients namin, puro po abroad eh. Lalo na sa digital marketing. So, dito dahil magkakasama lang po tayo as a team. So, yun lang. Ibaga wala nang TF. Lang. Profit sharing na Bali lang. yung okay. Yun, profit sharing. Kung nakabenta ka, may 1%. O, parang gano'n lang po. 5%. Per se. Ano, 1% TCP from TCP. Opo, 1% From TCP. Bali yung ano nyo po, yung gain nyo na 100, example 100, sa amin po yung 20%, sa inyo yung 80. Parang ganun siya. Parang 1%. Parang 1%. Kasi 5% yung credit. Oh, Parang premier, yung wala na sila. So, Diba, kung 200 per square meter yung commission, meron siyang 20%. 40 pesos siya. parang 20%. 20%. Kasi kung 1% bali, 1% na ning 5%. Ay, What? 1 fraction na ning 5%. So, yun, yung percentage mo in 100%, 20%. Parang ganun po siya. 20%. And then yung magiging trabaho nyo lang po nun is mag-reply sa mga questions sa page nyo. So, kami na pong bahala yung mag-set ng ads campaign, and then yung monitoring, kung maganda ba yung effective ba, hindi ba. Opo, for everything. So, kung wala po siyang nakuha sale, wala po kami sweldo. Dapat meron. Kaya nga may Oo, tayo. Ngayon na rin. Kahit pa paano ba? Kailangan dapat siya. So, ito naman, pagdating sa video, meron po din tinatawag na format. No? So, square. Yan. So, itong 1080 by 1080 px. So, square po yan. Kung makikita kayo sa phone, yan po yung mga heights na kwadrado lang. Nasa gitna lang sila. So, vertical naman, yan. Yung 1080 by 3050 pixel. Ano po yun eh? Pwede pong iset yan sa CapCut. Siguro, on future sessions, pwede tayo mag-deep dive sa mga yan. Pero, pag may question po kayo dyan, pwede pong lapitan na lang ang personal. Kung paano ba i-convert to ng yung video na to, ng maging 1080 3050 pixel. So, madali lang po yan sa CapCut. And then, full portrait. Yun po, para sa mga reels or stories, yun po yung ginagawa natin na size. So, square, vertical, and then full portrait. Next is, yan, ito yung kanina. So, sa content. So, napaka-importante ng quality. Why? Because pag-upload ng video mo sa Facebook, automatically babawasan nila yung quality. Kaya kung halimbawa nag-upload ka ng medyo malabo,
Pagdating ng pagka-upload doon, malabo na talaga. Kaya kanina naghihirapan kami ng cellphone eh. Yung cellphone na lang na isa, hindi na niya pang video. Para maganda yung quality niya. So kung meron po kayong mas maganda, yung mga DSLR na talaga. Medyo mahirap na lang ito dahil medyo mataas yung access niya. Pero kahit phone lang, pwede naman. Actually, ginagamit ko lang, phone lang. Yan lang po. Okay, cellphone ko na yan. Yan lang ginagamit ko. Then yan, volume. So, iba ka magre-record ko yung voice niyo. Kasi kahit voice over lang. Make sure na yung volume niya is malakas. Ang try niyo po, let's say for example, in-output niyo na po yan, yung nagawa yung video. Tapos, inaan niyo yung volume ng phone niyo, mga 20% lang. Kapag nakaharap ka kayo ganyan, nakaganyan kayo, kapag naiintindihan niyo, pwede na yun. Pero kapag hindi niyo naiintindihan, sa 20% yung pinagsasabi sa video, kailangan nyo mag-adjust yun. Sa mga 20% ng volume, kailangan nagigets nila or naririnig nila maayos. Quality yung voice. And then ito, subtitle. Yan, lalo na yung number mo, yung tsaka information na nakalagay dyan sa kailangan yung subtitle nandito, below chest. Kasi pag nasa ibaba yan, diba, nasa bandang tuhod mo na, ang mangyayari dyan is, napakita ko ng sample siguro, para mas maganda. Ito, sample. Kasi yung meron pala po straight yun. Yan. Itong portion na to, kapag nag-upload kayo ng video, tapos yung subtitle yun, let's say for example, nasa bantang ibaba dito, matatakpan lang yan. Hindi makikita. Sayang naman. So, as much as nasa bantang, lower ng mid. So, lower middle. So, dito lang. Yung subtitle ko. Kasi hindi natatapan yung mukha mo. No? Kasi, yun. Or, below chest ng video mo. So, dapat nandito yung kanyang subtitle. So, yan na. Marunod niyo po kapag edit mo na yung video mo. No? So, subtitle. And, pagdating sa subtitle, okay. Dati, pahirapan. Manual mo pang itatype yan. Ngayon, sa CapCut, pwede nyo na po magawa yan na automatic na siya maglalagay ng subtitle. Kasi for example, nasa CapCut kayo, no? And then, sample lang natin itong video na ito. So, itong video na ito, and then text, ito po sa text, and then auto captions. So, yung sinabi na, doon, na text doon, i-generate na automatically ng CapCut. Although, pag minsan meron pa rin mga mistakes dyan, so doon nyo lang yung manually edit na. Medyo mahaba pa itong video ito edit. So makita lang ang sample na para mag-ID po na. Sino ba ito? Ito. So halimbawa, kung yan, meron siya pa rin edit. Bago picture lang. Sige, magsasample na tayo ng isang live video. So, kanina, yan. Ang video na rin. Dami. Naka 50 shot po ata. Ay, yun na yun. Yun na yung maayos. Sige, sample dito. Yan. So, ang video na yan, wala pa po. Baga, raw pa lang yan. Kaya kapag lalagyan mo yan ng text or subtitle, punta ka dito sa text. And then, auto caption. Doon. Tapos, spoken language, select mo po Filipino. And then, dito naman sa template, yan, pili kayo ng kung anong gusto nyo font style. And then, click generate lang. So, kahit sa free version ng CapCut, pwede nyo po mag-gulay. Yun. Kasi di ba, kanina wala pa siyang
Wala pa siyang subtitle. Ngayon, meron na. So, yan na. Medyo kapatid lang ang itit dito. Isa meron mali, pero ang galing na, oh. Ang-enhance niya ito, ba ito? Rafi. So, may Mexico exit, and then mga Rafi. Mga roughly yun. Mga roughly 5 minutes. So yun na lang. Pag-edit niyo yun, punta lang kayo dito sa ilalim. Tapos, yan. Edit na lang ito na. So, hindi nyo na sinabi. Yung tempo. Kaya pala, Robin, good job pala talaga ni Robin eh. Walang kasama ko, mag-joke